Oh, Tim, napadalaw ka yata? Tanong ni Anton sa kaibigan. Hindi lang basta kaibigan ni Anton si Timmy. Kasosyo rin ito ni Anton sa negosyo. Sa 5 kaibigan, si Timmy ang pinakamakulit sa kanila. Puno ng asaran at pikunan ng buong barkada kapag kasama nila si Timmy. Pabagsak na umupo si Timmy sa sofa, kung saan si Anton nakaupo. Wala naman, dinadalaw ka lang eh. Nakakatamad sa bahay. Hindi ako tatantanan ni Daddy pag nakita niya ako roon. Alam naman ni Mami na dito ako pumunta. Alam kong hindi ka pupunta dito kung wala kang kailangan, di ba? Nakakalokong ngumiti si Timmy sa kaibigan niya. Balita ako. May bagong dating daw dyan sa kabilang bahay nyo. Chicks daw eh. Pasimple pa itong ngumiti sa kanya na ikinakunot noon ni Anton. At kailan ka pa naging chismoso, Garcia? Ngayon lang. Ang sabi kasi maganda daw yung babae. Ano kaya kung tignan natin? Nakangiting sambit nito. Lalong nangunot ang noon ni Anton dahil sa sinabi ni Timmy. What are you saying? Akyat tayo dyan sa mataas na pader nyo. Tapos tignan natin kung nasa labas ba yung sinasabi nilang chicks. Nasisiraan ka na nga talaga. At kung ano-ano na lang pumapasok dyan sa utak mo. Tayo na, bilisan mo na. Walang nagawa si Anton kung hindi ang sumunod sa kaibigan niya. O sige, pero bilisan na lang natin ha. Darating na si Mami. Ayoko pang masapak nun. Tukoy niya sa kanyang ina. Tinaguro ang amason ng ina ni Anton, kaya takot si Anton at ang mga kaibigan nito sa kanyang ina. Hindi kasi basta-basta ang ina ni Anton. Isa itong retired general sa mga sundalo, kaya ganoon na lang katakot si Anton sa ina. Dahil mataas ang paderay, nahirapang umakyat ni Timmy at Anton dito. Kaya naisipan ni Timmy na pagsamasamahin na lang ang mga plastik na upuan nila para tuluyang maabot ang dulo ng pader. Mabilis ang naging kilos ng dalawa. Nagmamadali sila habang wala pang ina ni Anton. Si Timmy nang nauna pero hindi pa man siya tuluyang nakakaakyat ay binulagan na sila ng busina ng sasakyan. Buwisit! Mura ni Anton. Talon! Bilis! Agad namang nakuha ni Timmy ang sinabi ng kaibigan. Kaya dali-dali siyang tumalon pababa. Napaupo pa siya sa damuhan. Dali-dali rin naman siyang tumayo habang si Anton ay dali-daling binalik ang mga plastik na upuan nila. Pagbaba ni Clarissa sa kotse, ay si Anton kaagad ang bumungad sa kanya. Good morning, Mom. Humalik siya sa pisngi ng ina. Bumati din si Timmy sa ginang. Good morning po, Tita. Nakangiting sabi nito. Good morning, boys. Napaaga ka yata, Mom? Tanong kaagad ni Anton sa ina nang makaupo sila sa sofa. Yes. Para ipalam sa iyo na may pumuntang babae sa mansyon at sinasabing buntis siya sa anak mo. Pero nung sinabi kong ipa-DNA ang pinagbubuntis, hindi naman pumayag. Kaya ayun, binigyan ko ng pera para hindi na bumalik pa rito. Kaya sana naman kung may plano ka magkaanak, wag naman sa isang clown. Hindi naman peryahan ng mansyon natin para tirahan lang ng babaeng gumanda lang kapag nakaka-makeup. Walang pakundangan na sabi ng kanyang ina. Napabungis-ngis naman si Timmy sa narinig habang si Anton ay naiiling na lang sa sinabi ng kanyang ina. Ganun lagi ang sinasabi ng ina niya kapag may pumupunta sa mansyon nila at sinasabing buntis ito. Isa sa pinakaayaw nito ay ang makapal na makeup sa mukha ng isang babae. Hindi sa pagmamayabang pero sobrang ganda ng ina niya. Kahit wala itong makeup ay talagang hahanga ka rito. Kahit 60s na ito ay hindi pa rin kumukupas ang ganda niya. Kaya baliw na baliw ang ama niya rito. Pag-alis ng ina ni Anton, saka palang nakahinga ang kaibigan ni Anton. Ano, akit ulit tayo. Natatawang ani ni Timmy na nagpatawa kay Anton. Sira ulo ka talagang Garcia. Naiiling na sabi ni Anton na tinawanan lang ng kaibigan niya. Matapos paliguan ni Mabel ang ate Elena niya ay binihisan na niya ito. Pagkatapos ay pinaupo ulit ito sa wheelchair nito. Sinuklay niya ang mahaba nitong buhok at nilagyan ng pulbo ang mukha nito. Ayan, tapos na. Kahit saang anggulo ang ganda mo talaga ate. Malayong malayo ko sa'yo kahit magkapatid tayo. Tila nagtatampong saad ni Mabel. Sayang lang at naging ganyan ang kalagayan mo mula na umuwi ka rito. Hindi ko alam kung kailan ka babalik sa dati. Pero umaasa kung darating ang araw na masasabi mo sa akin kung bakit ka nagkaganyan. Mahal na mahal kita ate Elena. Marahan niyang hinaplos ang buhok nito. Habang ang ate naman niya ay tulala lang palagi at nasa malayo ang tingin niya.
Matapos pakainin, ay nagpasya si Mabel na dalhin ng ate niya sa may hardin sa likod ng bahay nila. Naggagandahang mga bulaklak na galing pa sa ibang bansang nasa hardin nila. Sadyang mahilig kasi ang mami nila sa mga bulaklak, kaya ganoon kaganda ang hardin nila. Ang mga magulang ni Mabel ay palaging busy sa negosyo nila, kaya minsan lang mga ito sa bahay nila. Tanging silang dalawa lang ng Ate Elena niya ang palaging naiiwan sa bahay na yon. Alam mo ate, namimiss ko na yung mga payo mo sa akin. Yung care mo sa akin, namimiss ko na. Sana makabalik ka na sa dati para makapag-bonding na ulit tayo, katulad ng dati nating ginagawa. Marami akong gustong ikwento sa iyo pero saka na lang pag maayos ka na. Tahimik pa rin si Elena at wala pa rin kibo habang nasa malayo ang tingin niya. Gusto mo ba lumabas tayo? Maganda sa labas. Alam mo ba yun? Kaso baka maabutan tayo nila mamit daddy, mapagalitan pa tayo. Ayaw kasi nilang ilabas ko sa labas. Pero hindi pa naman siguro sila uuwi ngayon. Maaga pa naman kaya igagala na muna kita para makabalik tayo agad. Nilabas nga ni Mabel si Elena sa labas ng bahay. Muntik pa niyang mabitawan ng wheelchair ng Ate Elena niya nang may bumusina sa kanila. Halos lagutan naman ng hininga si Anton nang muntik na niyang mabangga ang babaeng naka-wheelchair at ang kasama nito. Laglag naman ang panga ni Timmy nang masilayan niya ang mukha ng babae na nasa wheelchair. Halos hindi na siya kumurap. Si Anton naman ay seryoso lang na nakatingin sa babae na ngayon ay papalayo na sa kanila. Mga walang hiyang yun? Di man lang bumabat humingi ng sorry sa atin? Ay naku ate, gigil! Ani ni Mabel sa kapatid niya. Sorry ate Kahit galit ay hindi pa rin maiwasan ni Mabel mapaisip kung sino ang mga iyon. Hahayaan na lang muna niya yon. Hindi kasi kita ang tao sa loob ng kotse dahil tinted ang salamin nito. Sa park ng subdivision niya pinasyal ng kapatid. Maraming tao sa park na yon. Kahit umaga pa lang ay may mga bata nang nandoon. Dahil araw naman ng Sabado at kapag ganun ay may mga bata doon na naglalaro. Hindi ka masyadong makakakita ng araw doon dahil sa mga punong naglalakihan. Lihim naman na sinundan ni Anton ang dalawang babae na ngayon ay nakaupo na sa damuhan, habang ang kasama nito ay nasa wheelchair pa rin. Hinatid niya lang si Timmy sa labas ng subdivision at mabilis siyang bumalik. Kahit nasa kalayuan siya, ay kita niya pa rin kung gaano kaganda ang babaeng naka-wheelchair. Sa pagdaan ng mga araw, ay na-curious si Anton kung sino ba talaga yung kapitbahay nila. At dahil sa kuryosidad, ay mag-isang inakyat ni Anton ang namamagitan na pader sa kanila ng babaeng nakita niya noong nakarang araw. Aaminin niyang na-attract siya sa angking ganda ng babae. Dahil may nag-iisang puno sa kabilang pader, ay doon naisip ni Anton na dumaan. Medyo nahirapan pa siya dahil tulad nga ng sa kanila, ay mataas din ang pader ng sa kabila. Nagpalingaling nga pa si Anton para masigurong wala talagang tao na makakakita sa kanya. Baka mapagkamalan pa siyang magnanakaw. Tsak na malalagot siya sa mami niya pag nagkataon. Nakarinig naman ng nagsasalita si Anton, kaya dali-dali siyang nagtago sa may makapal na halamanan para hindi siya makita ng kung sinong dumating. Sakto namang sa harapan niya tumigil ang nagsasalita, kaya mas lalo pa siyang sumiksik sa mga halaman. Ate, ito para sa'yo, pulang rosas na bagay sa ganda mo. Nakangiting ani ni Mabel sa kapatid. Nilagay ni Mabel sa kamay ng kapatid ang bulaklak, habang si Elena ay nakatingin lang sa binigay niya. Ay sayang, pipicturean sana kita Naiwan ko palang phone ko sa loob ate. Sandali lang Dito ka lang, kukunin ko lang saglit ang phone ko sa loob. Iniwan ni Mabel ang kapatid sa may hardin. Kumpiyansa naman siyang hindi ito aalis doon. Si Anton naman ay lihim na kinuna ng picture ang babae sa wheelchair nito. Tinago niya ulit ang cellphone niya at pumitas siya ng isa pang rosas at ibinigay sa babae. Tinignan niya muna ito ng mariin. Babalikan kita dito, Miss Ganda. Pangako yan. Mabilis ang kilos ni Anton. Baka kasi bumalik na ang kapatid ng babae at makita pa siya. Alam niyang trespassing siya kaya minabuti niyang umalis na lang. Paglabas ni Mabel ay masaya niyang hinarap ang ate niya. Pero agad ding nangunot ang noo niya nang makitang may isa pang rosas na hawak ang Ate Elena niya. Nagtataka niyang tinignan ng kapatid kung saan niya nakuha yon, gayong wala naman ibang tao doon maliban sa kanila.
Kahit nagtataka ay sinawalang bahala na lang niya yon. Ang importante sa kanya ay ang kapatid niya. Para namang timang si Anton na ngumingiting nakatingin sa picture ng babae na nasa cellphone niya. Ginawa niya itong wallpaper para palagi niya itong nakikita. Ibang ka na talaga, Anton. Saway niya sa sarili. Sa mga nagdaang araw ay naging busy na si Anton sa trabaho niya sa opisina. Ang mga empleyado niya ay nagtataka sa kanya dahil bigla na lang nag-iba ang pakikitungo niya sa mga ito. Ang dating masungit na amo nila, ngayon ay panay na ang ngiti sa kanila. Nagtataka man ay masaya sila na nagbago na ang ugali ng amo nila. Busy si Anton sa mga pinipirmahan niya nang bumukas ang pinto ng opisina niya. Kaya natuon doon ang atensyon niya. Isa-isang pumasok ang mga kaibigan niya. Kasama na si Timmy na nakangiting aso sa kanya. Sira ulo talaga. Bulong niya narinig naman ng lahat. Kaya ang atensyon nila ay na kay Timmy lahat. May tinatago ba kayo sa amin, Garcia Madrigal? Mapanuring tanong ni Charles Angeles kay Anton at Timmy. Sabay naman umiling ang dalawa kay Charles. Pati si Reddick at Charlie ay tinignan silang dalawa ng may pagdududa. Ano? Wala nga kami tinatago. Ano ba kayo? Natatawang ani ni Timmy. Talaga lang ha? Oo. Eh bakit pala kayo nandito? Tanong ni Anton sa mga ito. Wala naman. Balita namin good mood ka palagi at hindi ka na raw masungit. Natatawang ani ni Charles na sinigundahan naman ang mga kasama niya. Eh ano naman ngayon? Wala naman. Ano, maganda ba? Sexy? Anak mayaman ba? Kailan mo naman kami ipapakilala? Sunod-sunod na tanong ni Charles. Naiiling naman si Anton tapos ngumiti ng abot tenga. Kaya mas lalong nagduda ang mga kaibigan niya sa kanya. Lalo na si Timmy na humahagikik dahil hawak na pala niya ang cellphone ni Anton. Wow! Yun na lang ang lumabas sa bibig ng kaibigan niya. Sabi ko na nga ba magkaka-interes ka sa kanya eh. Naiiling na sabi ni Timmy. Akin na nga yan. Pahablot na kinuha ni Anton ng cellphone niya sa kaibigan na tinawanan lang nito. Dumaan ng mga buwan. Ang dating ginagawang paminsan-minsang pagpunta sa kapitbahay nila Anton, ngayon ay halos gabi-gabi na niyang ginagawa. Kahit na nakakagalaw na si Ellen ay naka-wheelchair pa rin ito dahil na rin sa kagustuhan ng magulang niya. Ang mga barkada naman ni Anton ay suportado siya, lalo na si Timmy na palaging kasama niya. Walang gabi na sinasayang si Anton para hindi dalawin ng babaeng kinakahumalingan niya. Kahit kapatid nito ay kinukunsyaba niya pa. Makausap at makita lang niya si Elena. Araw ng Sabado, walang pasok si Anton sa opisina. Kaya naisipan niyang puntahan ng dalaga sa bahay nila. Alam niyang wala ang magulang nito kaya tinawagan niya si Timmy para may kasama siya sa pagpunta roon. Patago ang pagkikita ni Elena at Anton sa magulang ng babae. Dahil nagagalit ang ama nito kung may ibang tao na kumakausap kay Elena. Ganoon siya kahigpit sa anak niya. Hindi naman hadlang kay Anton ang pagiging istrikto nito. Dahil nandyan naman ang kapatid nito na kakampi niya. Masayang nag-uusap ang dalawa sa kusina habang nagluluto si Timmy. Si Anton ay naiwan sa sala kasama si Elena. Masaya ako tuwing kasama ka. Sana sagutin mo na ako para may pangahawakan na ako sa ating dalawa. Pakiusap ni Anton sa dalaga. Si Elena naman ay tipid lang ng ngiti kay Anton. Alam niyang mahal siya ng lalaki pero hindi niya alam sa sarili niya kung mahal din ba niya ito. Magsasalita pa sana si Elena nang bumukas ang pinto at pumasok doon ang ama niya at ang mami niya. Ma'am, Dad! Gulat ang reaksyon ni Elena. Ang alam kasi nila ay nakaalisan ng bansa ang mga magulang niya. Sinasabi ko na nga ba at may hindi magandang nangyayari dito habang wala kami ng mami niyo. Dad! Ah! Sigaw ni Elena nang hablutin ng ama niya ang kabila niyang braso. Kaya napasalampak siya sa sahig. Si Anton naman ay hindi makagalaw matapos hawakan ng mga tauhan ni Fred na nakasunod pala sa kanila. Dad, nasasaktan po ko. Naluluhang sabi ni Elena pero parang bingi ang ama ni Elena dahil kinaladkad siya nito patungo sa kwarto niya. Tumakbo namang palabas ng kusina si Mabel at Timmy nang makarinig sila ng sigaw mula sa sala. Pagdating niya roon ay bumulaga sa kanyang mami niya na umiiyak at si Anton na ngayon ay nakasalampak na sa sahig. Habang si Timmy ay hindi naman nakagalaw matapos nakita ang sinapit ng kaibigan niya.
Anak, bakit ba kasi ganito? Kailan pa to, ha? Di ba sinabi ng daddy niyo na ayaw niyang makita na may ibang tao na lalapit sa ate mo? Bakit mo naman siya sinuway? Tignan mo ang nangyari ngayon sa ate mo at sa lalaking yan. Turo ng ina niya kay Anton. Sabay na lumingon ng dalawa sa taas nang kumalampag ang kwarto ni Elena at sabay din silang tumakbo pataas. Daddy, tama na please. Tama na Dan, hindi ko na kaya. Umiiyak na pakiusap na Elena sa ama nito. Pagbukas ni Mabel sa pinto ng kwarto ng ate niya, ay napasigaw siya nang makitang ate niya na duguan ng likod dahil sa ginawa ng daddy niya. Agad nagsipatakan ng luha ni Mabel sa nakita niya sa kanyang kapatid. Sa susunod na uulitin niyo pa ito, hindi lang yan ang aabutin mo sa akin. Halandi ka? Kahit nasa wheelchair ka na lumalandi ka pa rin. Galit na sigaw ni Fred kay Elena bago niya iniwan ang mga ito. Walang nagawa si Mabel at ang ina niya kung hindi ang yakapin na lang ang ate niya na ngayon ay duguan na. Halos takbuhin ni Clarissa ang ospital kung saan naroroon ang anak niya. Hindi niya alam kung anong nangyari sa anak pero sisiguraduhin niyang magbabayad ang gumawa nun sa anak niya. Halos pigilan ni Clarissa ang paghinga niya dahil sa nakitang kalagayan ng anak niya. Hindi niya mapigilang kumuyom ang kamao dahil sa galit sa nangyari dito. Kailangan niya munang siguraduhin na nasa maayos ang kalagayan ng anak niya bago siya gumawa ng hakbang. Hindi siya makapapayag na hindi mananagot ang gumawa nun sa anak niya. Kilala na walang sinasanto si Clarissa noong kabataan niya. Lahat kinakaya niya, lalo pa ngayon na anak na niya ang nangangailangan sa kanya. Nagising si Elena na para siyang dinuduyan sa kanyang hinihigaan. Pagmulat niya ng mata ay gulat ang namutawi sa kanya nang makitang nakasakay siya sa kotse at hindi lang siya nag-iisa, pati ang kapatid niya. Mabel, ano nangyayari? Ba't nasa sasakyan tayo? Tanong niya sa kapatid na tahimik lang nakaupo sa gilid. Malungkot na tumingin siya sa kapatid. Papunta tayong airport ate. Pinadala tayo ni Dad sa Canada dahil sa nangyari. Malungkot ang tinig nito. Hindi na napigilan pa ni Elena ang pagtulo ng luha niya. Huwag ka na umiyak ate. Wala na tayong magagawa eh. Hindi na natin mapipigilan pa si Daddy sa gusto niyang gawin. Susunod na lang tayo para hindi ka masaktan pa ulit. Umiiyak din na sabi niya sa kapatid. Niyakap ni Mabel ang kapatid niya para kahit papaano ay gumaan ang pakiramdam nito. Naawa siya dito pero wala rin siyang magagawa para sa kapatid niya. Kamusta na ang pakiramdam mo, son? Tanong ni Clarissa sa anak niya. Okay na ako, ma'am. Gusto ko na umuwi. Baka kung ano nang nangyari sa kanya. Please naman, ma'am. Ilabas mo na ako rito. Pakiusap ni Anton sa kanyang ina. I'm so sorry, son, pero sabi ng doktor hindi ka patuloy ang gumagaling. Kaya hindi ka muna lalabas dito sa ospital. Pinal na saad nito. But ma'am, no but, son. Walang lalabas. Period. Walang nagawa si Anton kung hindi ang sundin ng ina. Ang inaalala lang niya kung ano nang nangyayari kay Elena. Alam niyang sinasaktan ang ama nito ang babae, pero pati siya'y walang nagawa. Dalangin na lang niya na sana'y nasa mabuti itong kalagayan. 1 linggo ang itinagal ni Anton sa ospital. 1 linggo na ring nasa Canada si Elena kasamang kapatid niya. Malungkot ka na naman. Punan ni Mabel sa kapatid niya na nakaupo habang malayo ang tingin. Pilit niyang pinapasaya ang kapatid niya. Baka kasi bumalik na naman ang sakit nito. Kamusta na kaya siya? Mahinang ani ng kapatid niya. Okay lang yun siya ate, huwag kang mag-alala sa kanya. Minsan, si Kuya Anton ngang sinisisi ko kung bakit tayo nandito ngayon sa Canada eh. Dahil kung hindi dahil sa panliligaw niya sa'yo, siguro nasa Pilipinas pa rin tayo. Mahal ko siya, Mabel. Alam ko naman yun ate. Kahit hindi mo sabihin, alam kong gusto mo rin siya. Pero wala na siya, Mabel. Malayo na tayo sa kanya. Mahinang ani ni Elena. Hindi ko alam kung magkikita pa kami pero umaasa ako na magkikita pa kami ulit. Halos mabaliw naman si Anton sa kakaisip kung saan nahanapin si Elena. Nag-hire na siya ng private investigator para hanapin siya pero wala pa ring information sa paghahanap sa kanya.
Lihim niyang pinapasundan ng ama ni Elena. Pero wala silang nakukuha dito dahil maingat ito sa bawat kilos niya. "Kamusta ka naman bro?" tanong ni Timmy nang mapadalaw sila sa kaibigan. "Okay lang, napadalaw kayo?" Wala sa sariling sabi ni Anton. "Wala naman, nagyaya sila Redig sa dating tagpuan natin. Dating gawi, para naman ma-enjoy ka saglit." Matagal-tagal na rin na hindi pumupunta sa club sila Anton, kaya pumayag na siya sa alok ng mga kaibigan niya. Tapos na rin naman ang trabaho niya. Nilisan nila ang opisina niya para lumabas kasama ang mga kaibigan niya. Bibigyan niya muna ng time ng sarili niya para makalimot naman siyang saglit. Pagdating sa club ay maingay na tugtog ang bumungad sa kanila. Dumiretso sila sa VIP room kung saan sila palaging nakatambay. Ang palaging katalik nun ni Anton ang unang pumasok at umupo ito diretso sa lap niya. "Hi, namiss kita." Sabay siil sa kanya ng halik nito na kaagad namang tinutulan ni Anton. "Wala ako sa mood ngayon kaya gusto ko lang uminom." Kahit nasa club ay hindi pa rin nawawala ang pag-iisip ni Anton kay Elena. Sa loob ng 1 taon, marami nang nangyari sa bawat isa sa kanila. Ang dating kilala na womanizer ay mas lumala pa ngayon kumpara sa dati. Galit na galit si Clarissa noon sa nangyari sa anak. Wala siyang ibang sinisisi kung hindi si Elena. Pero ngayon, ang babaeng inaayawan niya noon ay kailangan na niyang mahanap. Alam niyang isa siya sa ayaw noon kay Elena at ginawa niyang lahat mawala lang ito sa landas ng anak niya. Pero ngayon, kailangan na niyang kumilos bago pa maging huli ang lahat. Kinuha niya ang cellphone sa bag niya at tinawagan ng taong alam niyang makakatulong sa kanya. "Jean, pumunta ka rito sa mansyon. May ipapagawa ko sa'yo. Isama mo na rin si Gary." "Copy ma'am, ngayon na rin po ba mismo? Kung pwede sana." "Okay ma'am, 15 minutes nandiyan na po kami." Si Jean at Gary ang tapat na mga tauhan ni Clarissa. Maliban sa dalawa, wala na siyang ibang pinagkakatiwalaan. Habang nakatayo sa may veranda ay nakita niyang pumasok ang kotse ng asawa. Dali-dali siyang bumaba para salubungin ito. "Han, akala ko ba sa susunod na araw pang uwi mo?" Niyakap niya ang asawa at pinatakan ng halik ang labi nito. "Parang ayaw mo na yata akong pauwiin dito eh." Tila nagtatampo nitong sabi. Hinampas ni Clarissa ang balikat ng asawa na ikinadaing nito. "Aray naman Han, ang brutal mo talaga sa akin. Parang hindi mo na ako mahal eh." Nagtatampo nitong ani. "Sira ulo ka talaga. Ang sinabi ko lang bakit napaaga ka ng uwi. Hindi ko naman sinabing hindi na kita mahal." "Sandali lang Han." Pigil niya kagad dito nang akmang hahampasin na naman siya ng asawa. Ang bangayan ng mag-asawang nabungaran ni Jean at Gary sa pagpasok nila sa loob. Natatawang umiiling-iling si Gary habang si Jean ay pigil ang ngiti niya. Sanay na sila sa amo kaya nga loyal sila dito. Nang makita sila ni Ernesto ay nakahinga ito ng maluwag. Pinigilan ni Ernesto ang kamay ng asawa at pinaharap sa dalawa. Agad namang tumigil si Clarissa sa paghampas dito nang makita ang dalawang tauhan. "Maiwan ko na muna kayo rito. Akyat lang ako sa taas." Pagpapaalam ni Ernesto sa asawa at dalawang kasama nito. "May gusto po ba kayong ipagawa ma'am?" Umpisa ni Jean nang makaupo na sila sa sofa. Kinuha ni Clarissa ang envelope na nakapatong sa mesa at ibinigay kay Jean. "Buksan mo." Pagbukas ni Jean sa envelope ay 2 tickets agad ang bumungad sa kanya. "Para saan po to?" Nagtatakang tanong ni Jean maging si Gary ay nagulat na rin. "Mamayang gabi ng flight niyo papuntang Canada. Kung kinakailangan yung halugugin ng Canada, gawin niyo. Makita niyo lang ang pinapahanap ko." "Sino po ba nga hanapin namin ma'am?" "Kailangan niyo hanapin si Elena sa Canada. Balita ko, dun siya dinala ng kanyang ama. Mag-report kayo kagad sa akin pag may balita na kayo. Understood?" "Copy po ma'am." Sabay na sagot ng dalawa. May nilapag na 2 sobra si Clarissa sa mesa para sa kanila. "Alam kong may pamilyang umaasa sa inyo, kaya paunang bayad ko na yan sa inyo. Huwag kayong mag-alala sa gastusin niyo sa Canada. Ako nang bahala doon." "Thank you ma'am." Sabay pa rin na ani ng dalawa. Yumuko sila dito tanda ng paggalang. Tapos ay nagpaalam ng umalis. "Sigurado ka na ba talaga sa desisyon mo, Han?" Tanong ni Ernesto sa asawa niya. "Yes, Han. Hindi na nakikinig pa si Anton mula nang mawala si Elena.
Kaya para sa kaisa-isa nating anak, gagawin kong lahat magbago lang siya. Malungkot niyang ani. Ipagdasal na lang natin na makita nila kagad si Elena, Han. Sana nga, Han, makita nila kagad si Elena. Mahinang ani ni Clarissa. Busy si Anton sa opisina nang bumukas ang pinto. Kasabay ng pag-angat niya ng tingin ang pagpasok ng isang babae. Hi, babe! Malanding ani ng babae. Ano namang masamang hangin ang nagdala sa'yo rito? Wala naman, na-miss lang kita eh. Umupo kagad sa lap niya ang babae at pinatakan siya nito ng halik. Hindi naman pumalag si Anton. Bagkus ay ginantihan pa niya ng halik ang babae. Mula nang bumalik si Anton sa club kung saan nagtatrabaho si Betty, ay palagi nang ito ang kalaro niya sa kama. Masasabing expert kasi si Betty, kaya kuhang-kuha niya ang kiliti ng lalaki. Ibang babae ni Anton sa kondo niya. Kung sino ang pinapayagan niyang pumunta doon, ay siya lang talaga ang pwedeng pumasok at wala nang iba. Mula nang mawala si Elena sa kanya at hindi na niya nahanap ay tuluyan nang nagbago si Anton. Nag-iingat pa rin naman siyang hindi makabuntis. Ayaw niya kasing makabuntis siya sa kahit na kaninong babae. Para sa kanya, si Elena lang ang pwedeng magdala ng mga supling niya at wala nang iba pa. Anong ipapakasal? Nahihibang ka na ba, Frederico? Paano mo makukuhang ipakasal ang anak mo sa anak ng mga kriminal? Parehas nating alam kung ano at sino ang mga El Mundo. Ikaw mismo kilala mo sila, Frederico. Tapos makukuha mong ipagkasundo sa kanila without my permission? Baka nakakalimutan mong ako ang ina ni Elena. Hindi lang ikaw ang magulang niya. Sigaw ni Dolores sa asawa. Ano bang gusto mo? Nahayaan ko na lang na kung saan tayo pupulutin. Bagsak na ang kumpanya natin, Dolores. At sila na lang ang makakatulong sa atin. Tutulong sila kapalit ng pagpapakasal ni Elena sa anak nila? Ilang beses mo na bang ginawa yan, ha? Frederico, wala ka na ba talagang awa sa kanya? Ikaw mismo ang magpapahamak sa anak mo. Alam mo ba yon? Anong klaseng ama ka ba? Ha? Mas masahol ka pa sa hayop eh. Agad dumapo ang kamay ni Frederico sa pisngi ng asawa na ikinatabingi nito. Wala kang karapatan na kwestiyonin ang desisyon ko para sa anak natin. Para to sa kapakanan niya at sa pamilya natin, Dolores. Kapakanan mo lang, Frederico. Hindi para sa amin. Umiiyak na sabi ni Dolores. Lingid sa kaalaman ng mag-asawa. Tahimik na nakikinig ang dalawa sa pinag-uusapan nila. Kaya rinig na rinig ito ni Elena. Kaagad hinila ni Mabel ang kapatid patungo sa kwarto nila. Nilak niya muna ito bago pa siya sumunod sa kapatid sa kama. Tahan na ate, huwag ka na umiyak. Gagawa tayo ng paraan para makatakas ka dito. Pero paano? Baka kung ano namang gawin nila sa'yo pag nawala ako rito. Umiiyak niyang sabi sa kapatid. Huwag mo akong alalahanin ate. Okay lang ako rito. Ang importante makalayo ka dito sa empyernong bahay na to eh. May konti akong naipon na pera dyan. Hindi yan kalakihan pero makakatulong na yan sa pag-alis mo dito. Sa mismong birthday ni Mabel ay i-announce ang tungkol sa engagement ni Elena at Dino El Mundo. Kaya pinaghahandaan talaga ito ng magkapatid. Ayaw na ni Mabel na maulit pang nangyari sa ate niya. Nung una itong i-arrange marriage ng ama sa isang bilyonaryo na siyang dahilan kung bakit ito naka-wheelchair. Kaya gagawin niya ang lahat para sa kapakanan ng ate Elena niya. Tahimik na naghahapunan ng buong pamilya nang basagin ng ama nila ang katahimikan. May bisita tayo bukas ng gabi, kaya magsiayos kayong dalawa. Tukoy niya sa magkapatid. Sino? Mahinahong tanong ni Elena sa ama. Kahit alam na niya kung sinong tinutukoy nito. Hindi siya nagpapahalatang alam na niyang lahat. Isa sa malalaking tao dito sa Canada at magaling pagdating sa negosyo. Nakangiting anya ng ama niya. Tumango lamang siya sa ama habang si Mabel ay mahinang pinisil ang kamay niya sa ilalim ng mesa. Sinulya pa ni Elena ang ama na kumakain. Baka sa mukha nito ang saya. Habang ang kanyang ina ay makahulugan na tumingin sa kanya. Mabilis na tinapos ni Mabel ang pagkain niya at kaagad nang tumayo. Hindi pa man siya nakakahakbang paalis ay pinaupo na siya ulit ng ama niya. Kaya wala siyang nagawa kung hindi ang umupo ulit sa inuupuan niya. Sa susunod na linggo na ang kaarawan mo, hindi ba? Opo, mahina niyang sagot. Anong gusto mong maging gift namin sa'yo? Kahit ano na lang po okay lang sa akin.
Mahina niyang tugon sa ama. Kung pwede ko lang sanang hilingin ang kalayaan ng Ate Elena, ginawa ko na. Kaso hindi pwedeng hilingin sa iyo ang bagay na yun dahil alam kong hindi mo naman yun mapagbibigyan. Hanggang sa isip na lang niya yun dahil hindi naman niya kayang sabihin yun sa ama. O sige, sigurado akong magugustuhan mo ang gift namin sa iyo, hindi ba Han? Baling niya sa asawa na tipid lang nang umiti. Sige po, maiwan ko na po muna kayo. Tumango lang ang ama sa kanya. Kinabukasan ay busy ang mga katulong nila sa paglilinis sa buong paligid ng mansyon. Iba sa labas, iba sa loob. Tila isang presidente ang bibisita dahil hindi magkanda-ugaga ang mga katulong sa paglilinis. Nasa may terrace si Elena habang malayo ang tingin. Naalala niya nung unang araw na binigyan siya ni Anton ng bulaklak sa may garden. Masaya niyang inaalala ang pangungulit ng lalaki sa kanya. Namimiss na kita ng sobra. Mahinang bulong niya sa hangin. Nagulat pa siya nang tapikin ni Mabel ang balikat niya. Malayo na naman yung tingin mo. Okay ka lang ba? Malumanay niyang tanong sa kapatid. Okay lang ako, Mabel. Mahina niyang ani. Nakahanda ng lahat ng kakailanganin mo sa pagtakas mo dito. Sa araw mismo ng kaarawan ko, may maghihintay na sasakyan sa'yo sa labas ng gate. Siya na yung bahalang maghatid sa'yo sa lugar kung saan ka magsistay. Hindi ka pwedeng tumuli sa Pilipinas. Alam kong may nag-aabang na sa'yo roon kaya pansamantala, dun ka na muna sa safe na lugar. Binigay niya ang envelope sa ate niya kung saan nandoon lahat ng kakailanganin niya sa pagtakas. Mahigpit na niyakap niya ang kapatid. Salamat, Mabel. Salamat sa lahat ng tulong mo sa akin pero natatakot ako para sa iyo Sigurado akong magagalit si Daddy pag nalaman niyang may kinalaman ka sa pagtakas ko. Okay lang ako dito, ate. Ang importante makaalis ka dito sa impyernong bahay na to. Sige na, alis na muna ako. May kailangan lang akong gawin. Tumango lang si Elena sa kapatid niya. Minsan nagtataka si Elena sa ikinikilos ng kapatid niya. Minsan kasi napakaseryoso nito. Iba sa dating Mabel na nakilala niya. Dumating ang gabi. Nakapag-ayos na rin si Elena. Isang simpleng light blue dress lang ang suot niya. Simple pero napaka-elegante na talaga namang bumagay sa kanya. Light lang din ang ginawa niyang makeup na talagang bumagay sa ganda niya. Hindi makapaniwalang tinignan ni Elena ang sarili sa salamin. Pinahid niya ang luhang lumabas sa mata niya at pilit pinasisigla ang boses niya. Panandali ang iminaglit niyang lungkot sa mukha niya at sa mata dahil hindi pwedeng makahalata ang mga bisita nila na napipilitan lang siya. Paglabas pa lang niya sa kwarto ay tawanan kaagad ang narinig niya mula sa sala. Kaya dahan-dahan na siyang humakbang pababa. Agad naman siyang napansin ng mga tao sa sala. Kaya sa kanya natuon ang atensyon ng mga bisita. Agad namang nahiya si Elena sa paraan ng pagtitig ng mga ito sa kanya. At ang nakakuha ng pansin niya ay ang lalaking kanina pa seryosong nakatingin sa kanya. Mula sa taas hanggang sa pagbaba niya. Hindi niya alam pero kinikilabutan siya sa paraan ng pagtitig nito sa kanya. Para na kasi siyang hinuhubaran sa tingin pa lang nito. Hindi ko alam na ganito pala kaganda ang magiging daughter-in-law ko. Naku, siguradong magiging maganda at gwapong magiging mga apo ko. Sabi ng ginang na alam niyang ina ng lalaking nasa tabi niya. Napaismid naman si Mabel sa narinig mula sa ginang. As if namang hahayaan kong makasalang ate ko sa anak mong demonyo. Sabi niya sa kanyang isip. Pasimpleng hinawakan ng lalaki ang kamay ni Elena. Pero binawi ito ng babae na ikinaigting ng panga ni Demetrio El Mundo. Dumating na ang araw na hinihintay ni na Elena at Mabel. Maraming bisita ng mga bigatin. Ang kadalasan sa kanila ay mga businessmen. Ang mga babae naman ay pabonggahan ng mga suot na alahas. Halos kumikinang ang katawan nila dahil sa suot nilang mga mamahaling alahas. Halatang mayayaman ng mga ito. Meron din mga foreigners na mga businessmen. Dumating naman sa tamang oras ang mga El Mundo. Lalong-lalo na si Demetrio na napakagwapo sa suot nitong tuxedo. Pero kahit ganoon, wala man lang nararamdaman si Elena dito, kahit na konti. Sa isang sulok, tahimik na nagmamasid ang isang lalaki sa mga pangyayari sa loob at labas ng mansyon. Nakasuot ito ng puro itim para hindi siya madaling makita. Malapit na mag-umpisa ang party, maghanda ka na. Kinakabahan man ay pilit na tumango si Elena kay Mabel.
Pinasuot ni Mabel kay Elena ang dapat sana na gown niya at pinasuot ng katulad ng sa kanya na maskara. Magkaparehas lang ng katawan si Mabel at Elena, kaya hindi siya mahihirapang isuot ang gown nito. Nakasuot na rin ng gown si Mabel at meron na ring earpiece ang nakalagay sa may tenga niya. Sabay na lumabas ng kwarto ang magkapatid na parehas pang nakamaskara. Nakilala naman kagad ni Demetrius si Elena dahil mas matangkad ito sa kapatid niya. Mas mahinhin din ito kung kumilos, kaya nga kursunada niya ito dahil sigurado siyang madali niya itong mapapasunod sa anumang gusto niya. Habang nag-announce na ang MC, si Elena ay pasimpleng umalis sa kinauupuan niya. Hindi na niya hinintay pang tawagin ang pangalan ng kapatid. Ang importante ay makaalis na siya kagad sa lugar na yon. Nang makita ni Mabel na umalis na ang kapatid ay kaagad na nagsalita siya. Paalis na siya, bantayan niyo siyang mabuti. Huwag niyo siyang pababayaan. Mahina niyang ani sa earpiece. Paglabas ni Elena ay nandoon na ang sinasabing sasakyan ni Mabel, kaya dali-dali siyang pumasok sa loob noon. Hindi pa man nakakatakbo ang sasakyan ay may humabol na sa kanya, kaya tarantang pinaandar ito ng driver. Buwisit! Mura ng driver nang barilin sila ng mga nakasunod sa kanila. Si Elena ay panayang sigaw, muntik na siyang matamaan. Ma'am, hinahabol po kami ng mga tauhan ng mga El Mundo. Hindi alam ni Elena kung sinong kausap ng driver pero sigurado siyang ang kapatid niya yon. Akala ni Elena ay okay na dahil wala nang putok ng baril, kaya nag-angat siya ng ulo. Na siya namang pagdating ng nakamotorsiklo, kaya napayuko siyang muli. Pero huli na ang lahat dahil natamaan na siya sa balikat na siyang ikinadaing niya. Kita naman ng lalaking nakasunod din sa kanila ang pagbaril kay Elena, kaya malakas siyang napamura. Puisit! Binaril din ng lalaki ang bumaril kay Elena, pero hindi niya ito natamaan pa dahil mabilis na itong nakaalis. Agad niyang hinarangan ng sasakyan kung saan si Elena nakasakay at kaagad siyang bumaba. Agad naman siyang nakilala ng driver, kaya hinayaan niya itong makalapit sa kanila. Napaiyak na si Elena dahil sa sakit na nararamdaman niya. Dahil may trauma sa dugo ay kaagad na itong nawalan ng malay. Bago pa makapasok ang lalaki sa sinasakyan niya, rinig pa niya ang pagtawag nito sa pangalan niya pero hindi na niya kayang dumilat pa. Walang awang binaril ni Demetrio ang tauhang bumaril kay Elena sa harap ng mga kasama nito. At mas lalo pa siyang nagalit nang hindi nila naabutan pang dalaga. Sa mansyon naman ay walang humpay na ang bulyaw ni Frederico kay Mabel. Pati asawa niya dinadamay na niya sa galit niya sa dalaga. Talaga bang sinusuway mo na ako ha, Mabel? Ginagawa kong lahat para sa inyo ng mami mo, para hindi kayo maghirap. Mahirap bang intindihin yon? Ha? Galit niyang sabi sa anak at halos patayin na niya si Mabel dahil sa galit niya. Oo, Dad. Hindi ko maintindihan kung bakit gustong-gusto mong mapahamak si Ate Elena. Ikaw ba talagang ama niya? Kayo ba talagang magulang namin? Bakit hindi namin maramdaman na mahal niyo kami? Kasi ang ginagawa niyo, hindi gawain ng isang magulang. Kaagad na natigilan si Frederico sa narinig mula kay Mabel. Ganoon din ang kanyang ina. Anak, ano bang sinasabi mo ha? Natural kami ang magulang niyong dalawa ng Ate Elena mo. Nauutal na sabi ng ina ni Mabel. Talaga lang, Mami ha? Sigurado kayong hindi kayo nagsisinungaling. Dahil kung totoo ang hinala ko, ewan ko ba kung kaya ko pa ba kayong tanggapin. Hindi naman kagad nakasagot ang kanyang ina. See? Hindi ka kagad nakasagot. Kasi ang totoo, hindi ko naman talaga kapatid si Ate Elena. Hindi ba, Dad? Baling niya sa ama niyang natameme at hindi na nakapagsalita. Naiiling na iniwan niyang magulang niya sa loob ng mansyon. Sumakay siya sa kotse niya dahil ayaw niya munang makita ang mga ito. Kamusta na siya, Dok? Tanong ng isang lalaki sa doktor na nag-aasikaso kay Elena. As of now ay nagpapahinga na siya. Pero kailangan niyang inumin lahat ng gamot niya dahil hindi lang daplis ang tinamo niya. Mabuti na lang at walang ugat na natamaan. Dahil kung meron, maaaring hindi na niya maigalaw pa ang isa niyang kamay at balikat. Kung may iba pa kayong kailangan o tanong, tumawag lang kayo sa akin o sa mga nurse. Salamat ho, Dok. Tumango lang ang doktor at iniwan na sila nito. Kilala nila ang naturang doktor, kaya ito lang ang pinagkakatiwalaan nila na gumamot kay Elena. Alam na ba niya? Oo, alam na niya. At galit na galit siya sa nangyari dyan sa dalaga. Ginawa naman natin ang lahat, maprotektahan lang siya, di ba?
Oo, pero nasugatan pa rin siya. Yun na nga eh. May trauma pa naman yan sa dugo kaya ayan ang nangyari. Natigilan lang sila sa pag-uusap ng tumunog ang cellphone ng lalaki. Hello? Ayos na po siya, ma'am. Napatingin na po namin siya sa doktor. Opo, sigurado po. Anong sabi? Kaagad na tanong ng isa pang lalaki. May ipapadala raw silang magbabantay kay Princess para masiguradong ligtas to. Mabuti naman kung ganun. Sigurado akong hinahanap na siya ngayon ng mga tauhan ni El Mundo. Oo, kaya kailangan magdoble ingat tayo. Dumating si Mabel sa malaking bahay kung saan dinala si Elena. Pinapasok naman kagad siya ng mga gwardya nang makita siya ng mga ito. Good evening po, Ma'am Mabel. Bati ng guard sa dalaga. Good evening, nandyan na ba sila? Tanong niya sa guard. Yes ma'am, nandyan na po sila. Okay, thank you. Tumuloy na siya sa loob ng bahay at pumunta sa kwarto kung nasaan ang kapatid niya. Pagpasok niya sa kwarto ay nakita niya kagad ang kapatid na nakahiga sa kama at tulog pa rin ito. Sorry ate kung nangyari yan sa'yo, huwag ka mag-alala. Sisiguraduhin kong magbabayad sila sa ginawa nila sa'yo. Pangako yan ate. Anong plano mo ngayon? Tanong ng babae na kakapasok pa lang sa kwarto na kinaroroonan ni Elena at Mabel. Sa ngayon wala pa eh. Huwag muna kayong kumilos. Hayaan niyo muna silang maghanap kung saan-saan. Kailangan gumaling muna si ate bago natin siya ibalik sa Pilipinas. Paano si boss? Ako nang bahala sa kanya. Basta si ate bantayan niyong mabuti. Copy. Sa pagdaan ng mga araw ay unti-unti nang gumagaling si Elena sa sugat niya sa balikat. At sa tuluyang paggaling niya ay kaagad na umalis sila ng Canada. Busy sa opisina si Anton nang dumating ang ina niya sa kanyang opisina. Mom, what brought you here? Bakit hindi ba ako welcome dito, Anton? Napabuntong hininga si Anton na tumingin sa kanyang ina. No mom, nagtataka lang ako kasi palagi kang busy this past few days. Sabi nito habang nasa papel ang kanyang paningin. Elena is back. Sambit ng kanyang ina. Kaagad natigilan si Anton dahil sa narinig. Sa ilang taon na nawala si Elena, ngayon lang niya ulit narinig ang pangalan ng dalaga. Alam mong matagal ko nang hinahanap at pinapangarap na makita siyang ulit. Kaya kung nagbibiro ka man kung pwede, wag si Elena ang gawin mong biro. Seryosong sabi ni Anton sa kanyang ina. I am telling you the truth, Anton. Elena is back. Kaya ano pa bang hinihintay mo? Go ahead. I know na siya ang kaligayahan mo anak. Kaya go ahead. Puntahan mo na siya. Nakangiting sabi ni Clarissa sa anak niya. Dahil sa labis na pangungulila, ay kaagad na nilisan ni Anton ang opisina niya para pumunta sa airport. Pagdating sa airport, ay kaagad na hinanap niya ang sinasabi ng mami niya. At doon niya nakita ang dalaga, kasama si Mabel. Pinasadahan niya ng tingin ng dalaga dahil sobrang namiss niya ito. At hindi niya akalain na darating pa ang araw na makikita niya ulit ang dalaga. Mabilis na hinakbang ni Anton ang pagitan nila ni Elena at mahigpit na niyakap ang dalaga. Hindi naman kaagad nakakibo si Elena sa ginawa ni Anton. Nakatayo lang siya habang nanlaki ang mga mata na nakatingin kay Mabel, na nakangiti naman sa kanya. Hindi naman mapigilan ni Mabel ang mapangiti. Ang cute lang kasi nilang tignan. Mamaya nyo na yan tapusin. Kailangan na nating umalis. Sabi ni Mabel sa dalawa. Sa Winston Mansion tayo dediretso. Kahit nagtataka ay tumahimik na lang muna si Anton. Mabel, anong gagawin natin sa mansyon ng mga Winston? Kilala mo ba sila? Kailan pa? Di ba mayaman din ang mga Winston? Lakas loob na tanong ni Elena sa kapatid niya. Malalaman mo rin ate mamaya pag nandun na tayo. Alam kong nagtataka kayo, kaya relax lang kayo dyan. Kaagad naman na tumahimik na ang dalawa habang si Anton ay hindi mapakali. Tahimik naman na sinusulyapan ni Mabel ang kotse na kanina pang nakasunod sa kanila. Anton, pwede pa kibilisan? May nakasunod kasi sa atin eh. Mabilis naman na sinunod ni Anton si Mabel nang makita ang sinasabi nitong kotse na nakasunod sa kanila. Sino ba yung sinasabi niyo na nakasunod sa inyo? Kanina pa ako naguguluhan. Nagkatinginan naman ng magkapatid bago nilingon ulit ang kotse na nakasunod sa kanila. Malalaman mo mamaya. Tinext kaagad ni Mabel si Jean kung nasan na ito. Iba kasi ang sumundo sa dalaga kaya nagkahiwalay sila ni Mabel ng sinasakyan.
Mabilis namang nag-reply si Jean kay Mabel kung nasan ito ngayon. Napasigaw na lang si Elena nang biglang magsigsag ang takbo nila. Mabilis naman na napakapit si Mabel sa upuan. The heck? Mura ni Anton nang magzigzag ang takbo ng sinasakyan nila. Bakit? Nagtatakang tanong ni Elena kay Anton. Pati si Mabel ay nagpanik na rin dahil ang kaninang nakasunod lang sa kanila ay nasa likuran na nila mismo. Pag sinabi kong tumalon kayo naiintindihan niyo ba? Anong pinagsasabi mo? Nasisiraan ka na ba? Sigaw ni Mabel. Pare-parehas tayong mamamatay pag di kayo nakinig sa akin. Talon na! Hindi na nagdalawang isip pa si Mabel. Mabilis niyang hinila ang kapatid at mabilis na tumalon ang magkapatid. At nagpagulong-gulong ang dalawa sa damuhan kung saan sila pinatalon ni Anton. Napaiyak sa sobrang sakit si Elena. Halos hindi siya makahinga dahil sa sobrang sakit at sa tingin niya'y nabali ang mga paa niya. Mabel! Mabel! Tawag niya sa kapatid niya. Di pa man sila nakakahulman ng may sumabog na sasakyan sa unahan nila. Hindi nakagalaw si Elena. Ganoon din si Mabel. Pareha silang na-shock sa nakikita. Bumagsak ang mga luha ni Elena na walang kahit na anong boses ang lumalabas sa bibig niya. Mabilis naman na hinila ni Mabel ang ate niya nang may sasakyan na papunta sa kinaroroonan nila. Pero huli na dahil nakita na sila ng mga ito. Lumabas mula sa sasakyan ng mga armadong mga lalaki. May mga dala itong matataas na kalibre ng barel, kaya mas lalo lang napaiyak si Elena. Hindi na rin siya nakapalagpa nang dalhin siya ng mga lalaki at isinakay sa kotse. Habang si Mabel naman ay sugatan din dahil sa pagtalo nila sa kotse. Halos himatayin si Clarissa matapos malaman ang nangyari sa anak niya. Ang daddy din ni Anton ay hindi rin alam kung anong gagawin. Nag-hire ng mga tauhan si Clarissa para hanapin si Anton. Pero dumaan na lang ang 2 linggo. Hindi pa rin ito mahanap. Nakaupo lang buong maghapon si Elena sa tapat ng bintana. Habang ang tingin ay nasa malayo. Wala kang kahit na anong emosyon na makikita sa mga mata nito. Blanko lang ito na parang wala siya sa mundong ginagalawan niya ngayon. Darling, your breakfast is ready. Alika na, kumain na tayo. Alam kong gutom ka na. Malambing na sabi ni Dimitri sa dalaga. Gusto ko nang umuwi. Iuwi mo na ako please. Maawa ka naman sa akin. Pangakong hindi ako magsusumbong kung pakakawalan mo ko. Please. Umiiyak na sabi ni Elena sa binata. Pero walang pakialam si Dimitri sa sinasabi niya. I'm sorry darling pero hindi na kita ibabalik pa sa kanila. Akin ka lang darling at walang kahit na sino ang pwedeng magmay-ari sa'yo. Bata ka pa lang pinapangarap na kita. Pero hindi natuloy ang dapat na kasal natin dahil pinakasal ka ng daddy mo dun sa siraulo mong asawa. Mabuti na lang talaga't patay ng lalaking yun. Buti nga sa kanya. Swerte niya dahil sa kamay ko mismo siya nanagot sa ginawa niyang pang-aagaw sa'yo mula sa akin. Sa isang iglap ay nagbago kaagad ang mood ni Dimitri at naging iba na ito. Para itong naging mabangis na hayop na handa nang lumusong sa kalaban niya. Kaagad na tinabla ng takot si Elena sa nakikita ng pagbabago ng binata. Dimitri, wala ka namang gagawin na masama sa akin, hindi ba? Takot na sabi ni Elena habang unti-unti siyang umaatras. Humalakhak si Dimitri habang nakatingin sa dalagang takot na takot sa kanya. Darling Elena, alam kong hindi ka pa nagalaw nung una mong naging asawa dahil lumalabang ka. Pero ngayon, wala nang makakapigil sa akin. Akin ka na lang darling. Akin lang. Sabay haklit ni Demetrio sa kamay ng dalaga. Kaya napadaing ito. Wala ka nang kawala sa akin Elena. Dahil patay na si Anton. At tanging ako na lang nag-iisang lalaki na magmamay-ari sa'yo. Tumatawang sabi ni Demetrio. Habang si Elena ay napadaing na lang dahil sa sakit ng pagkakahawak ni Demetrio sa kanya. Sira ka na talaga. Nasisiraan ka na. Kahit ano pang gawin mo, kahit makuha mo pa ng paulit-ulit ang katawan ko, hindi mo pa rin makukuha ang puso ko. Dahil tanging si Anton lang mahal ko. Wala nang iba. Katawan ko lang pagmamay-ari mo, hindi ang puso ko. Matapang na sagot na Elena sa binata. Kaagad naman na itinaas ni Dimitri ang kamay niya
para sana saktan si Elena. Pero hindi niya naituloy dahil tumunog ang cellphone niya. Lihim naman na nagpasalamat si Elena sa tumawag kay Dimitri. Naisip ni Gary na puntahan si Mabel sa bahay nila. Hindi kasi ito sumasagot sa mga tawag niya. Alam niyang tulad niya ay busy rin ito. Lalo na ngayon at wala pa silang balita kay Elena. Pagdating niya sa bahay, ay kaagad siyang kumatok pero nakakailang katok na siya. Ay wala pa rin bumubukas sa pinto. Alam niyang nasa loob ang dalaga dahil nasa labas pa ang kotse nito. Pinihit niya ang seradora. Mabuti na lang at hindi ito nakalak. Kaya kaagad siyang nakapasok sa loob ng bahay. Pero ganoon na lang ang gulat niya nang makitang nakahandusay na sa sahig si Mabel at naliligo na sa sarili niyang dugo. Kaagad niya itong nilapitan at pinapakiramdaman ng pulso ng dalaga. Nang pumitik pa ang pulso nito, ay dali-dali niya itong binuhat at isinakay sa kotse niya. "Hold on babe, please wag kang bumitaw. Please, kailangan ka pa namin kaya wag kang bumitaw. Please kumapit ka Mabel, dadalhin kita sa ospital." Pagdating sa ospital ay kaagad namang inasikaso ng mga doktor si Mabel. Habang si Gary ay hindi mapakali kung ano na bang nangyayari kay Mabel sa loob. Para sa safety ni Mabel ay ibang pangalan ang ginamit ni Gary para kung sakaling may maghahanap sa dalaga ay wala silang makuhang information tungkol dito. Kahit ang magulang ng dalaga at maging kay Jean ay hindi sinabi ni Gary ang nangyayari dito. Alam niyang patuloy na lumalaban ng dalaga kaya ngayon pa lang ay kailangan na niya itong protektahan. Isang buwan ang lumipas. Wala pa ring balita kay Anton. Ganon din kay Mabel. Kaya minabuti ni Clarissa na siya na mismong kikilos para sa anak niya. Sobrang sakit sa kanya nangyari sa kanyang anak at hindi siya naniniwala na patay na ang anak niya dahil walang sunog na bangkay ang nakuha sa kotse nito. Nabulabog naman ang departamento ng NBI nang may dumating na isang box sa opisina ng kanilang major. Noong una, akala nila ay bombang laman ng box. Kaya pinasuri muna nila ito. Nang masiguradong safe ang box ay saka pa lang nila ito binuksan. Bumungad sa kanila ang litrato kung saan bumaba ang isang tao hanggang sa pagsakay nito sa mamahaling sasakyan at kung saan ito huminto. Nandoon ang address ng bahay. Nandoon din ang sketch kung papaanong papasok at lalabas sa naturang bahay. Detalyado ang lahat kaya nagtataka ang NBI kung sinong gumawa nun at kung bakit detalyado ang lahat. Pinatawag lahat ng secret agent kasama na si Gary at Jean. Tanging si Mabel lang wala sa grupo dahil nakaratay pa rin ito sa ospital. Tulad nila Gary at Jean ay secret agent din si Mabel na kahit magulang niya ay hindi alam kung anong tunay niyang trabaho. Pinatawag ko kayo para sa isang napaka-importanting misyon. Kailangan bago matapos ang araw na to, madakip na natin ang mag-amang Demetrio. Matagal na natin siyang misyon at sana sa araw na to ay magtagumpay na tayo. Understood? Yes sir. Sabay na sagot nila. Okay, good. Sa bahay naman nila Anton ay tahimik lang si Clarissa habang nakatutok sa laptop ang mga mata niya. Alam kong may tao dyan kaya lumabas ka na. Sakto lang ang boses ni Clarissa para marinig ng taong nandoon. Unti-unting kinuha ni Clarissa ang kanyang baril. Nagkasabay ng paglabas ng taong nandoon ang pagtutok ni Clarissa dito ng baril. Alam kong matanda na ako para humawak sa baril na to. Pero sinisigurado ko sa'yo na sa bungo mo ito tatama. Seryosong sabi ni Clarissa. Kaagad namang hinubad ng tao ang suot niyang bonnet. Mom, sambit ni Anton na siyang nagpaiyak kay Clarissa. Oh my goodness, son, you're really alive. Umiiyak na niyakap ni Clarissa ang anak niya. Ganon din naman si Anton. Mom, I need your help. Kailangan nating mailigtas si Elena sa kamay ni Demetrio. Please, hindi ako makakapayag na may mangyaring masama sa kanya, Mom. I love her so much, kaya please, help me, Mom. Alam kong marami kang koneksyon. Please. Pagmamakaawa ni Anton sa kanyang ina. Sir, nilusob po tayo ng mga pulis at hindi natin sila kakayanin. Masyado silang marami. Mabilis na napatayo si Demetrio dahil sa sinabi ng tauhan niya. Labanan niyo sila at ako nang bahala kay Elena. Copy po, sir. Mabilis na kinuha ni Anton sa kwarto si Elena at dinala sa secret door kung saan meron doong lagusan papunta sa labas.
Ano ba? Nasasaktan ako. Reklamo ni Elena. Talagang masasaktan ka, darling, kung hindi ka susunod sa gusto ko. Galit na sabi ni Demetrio sa dalaga. Akala ko ba matapang ka? Bakit ngayon parang takot na takot ka? Sana maabutan nila tayo. Di baling mamatay ako basta mamatay ka rin dahil masama ka. Sigaw ni Elena kay Demetrio habang hawak siya nito. Mabilis namang napatahimik si Elena nang lumapat sa pisngi niya ang kamay ni Demetrio. Matagal ko nang alam na masama ako. Alam mo kung bakit? Dahil nakuha ka nga naming kidnapin mula sa mga magulang mo. Para malayo ko sa kanila dahil malaki ang galit namin sa magulang mo. Agad na natigilan si Elena dahil sa narinig. Kinidnap niyo ako kanino? Sa magulang ko? Anong pinagsasasabi mo? Sagutin mo nga ako. Galit na sigaw ni Elena sa binata. Oo, kinidnap ka namin sa totoong magulang mo. Bakit? Hindi mo ba alam na hindi ka totoong anak ng tinuturing mong pamilya? Ngayon, nakakatawa di ba? Pero iyan ang totoo. Isinakay muna ni Demetrio si Elena sa kotse bago siya pumunta sa driver's seat. Alam mo bang malaki ang galit ko sa tinuturing mong ama ngayon? Dahil pinakasal ka niya noon sa manyakis na lalaking yon. Instead na sa akin. Mukhang perang ama mo ngayon. Kayang-kaya niyang gawin ang lahat para lang sa pera. Nakangising sabi ni Demetrio sa dalaga. Halos mabangis si Elena sa katotohanang nalaman mula sa binata. Parang nagmanhid na ang utak niya sa kanyang mga nalalaman ngayong araw. Tahimik lang si Elena na nakikinig kay Demetrio. Pero ang puso't isip niya ay puno ng galit. At sa isang iglap ay parang nawala ang takot niya sa dibdib at napalitan ito ng matinding galit. Kamusta na? Tanong ni Anton sa isang pulis. Eto na po sir. Natrack na po namin siya. Papunta po sila sa pier. Sa tingin ko sasakay sila ng let's go. Kailangan na natin silang maabutan. Putol ni Anton sa sasabihin pa sana ng pulis. Agad namang nagsipulasan ng mga ito upang maghanda. Habang nasa biyahe ay biglang tumunog ang cellphone ni Dimitri. Boss, nilusob po ang bahay niyo ng NBI at nadakip na ang mga kasama namin. Sabi ng nasa kabilang linya. Kahit kailan talaga wala kayong kwenta mga inutil. Umalis na kayo dyan bago pa kayo madakip ng NBI. Galit niyang sigaw sa tauhan niya bago niya ibinaba ang tawag. What the heck? Buisit! Mura ni Dimitri nang matrap ang sinasakyan nila. Matapos mapalibutan sila ng sasakyan ng mga pulis, nauntog pa ang ulo ni Elena sa headboard ng upuan. Lintik na yan. Mura ulit niya nang wala na silang kawala pa. Demetrio El Mundo, sa ngalan ng batas, sumuko ka na. Huwag mo nang dagdagan pa ang mga kasalanan mo. Dinig niyang sabi ng mga pulis. I'm sorry darling pero gagawin muna kitang pain sa kanila para hindi nila ako magalaw. Determinadong sambit ni Demetrio bago dinala palabas si Elena ng sasakyan. Sa bahay ni Mabel ay dinampot din ang ama niya kasama na sa dumampot si Gary. Gusto pa sana nitong manlaban pero hindi natuloy nang makiusap ang asawa niya na wag nang lumaban pa. Si Clarissa ay dumating din sa lugar kung saan sina Elena at kasama nito ang asawa niya. Dumating na rin sila Anton at ang mga kasamahan niya. Kasama na ang ina ni Elena na panay ang iyak nang makita niyang tinututukan ito ng baril ni Demetrio. Huwag kayong magpapaputok. Please. Baka totohanin niyang barilin sa Elena. Maawa kayo sa kanya. Pagmamakaawa ng ina ni Elena sa mga pulis. Hindi naman mapigilan ni Anton ang maawa sa ina ng dalaga na umiiyak. Son, tawag ng ina niya sa kanya nang makita siya nito. Mom, what are you doing here? Gulat na tanong niya sa kanyang ina. Hindi ako nag-iisa. Kasama ko ang daddy mo. Pumunta kami kaagad dito nang malaman namin ang nangyari. Mom, delikado kayo dito. Nag-aalala lang sabi ni Anton sa kanyang ina. Huwag mo kaming alalahanin, son. Okay lang kami. Ang kailangan natin ngayon kung papaano natin maililigtas si Elena. Sabi nito. Hindi makalapit ang mga pulis sa sinasakyan nila Demetrio dahil nasa kanya si Elena. Ayaw naman ng mga ito na mapahamak ang dalaga. Tumunog ang cellphone ni Demetrio at tumawag ang katiwala ng kanyang ama. What the heck? Ano ba? Ba't ginagawa niyo? Gumawa kayo ng paraan para makaalis kami rito. Galit na sigaw ni Demetrio sa kausap.
Boss, patay na po ang daddy niyo. Lumaban kasi siya sa mga pulis, kaya pinagbabaril siya. Mahigpit naman na napahawak si Demetrio sa cellphone niya dahil sa narinig. Huwag kayong lumapit. Banta niya sa mga pulis. Papatayin kong babaeng to pag lumapit kayo. Kahit na anong gawin mo, wala ka nang malulusutan pa. Kaya kung ako sa'yo, sumuko ka na. May diing sabi ni Elena. Over my dead body, darling. Hindi ako magpapahuli sa mga pulis. At alam kong hindi nila ako gagalawin hanggat hawak kita. Kaya sabihin mo sa kanila na umalis na sila para makaalis na rin tayo. Utos ni Demetrio sa dalaga na nginisihan lang nito. At bakit ko naman gagawin yun? Kung ito lang ang paraan para madakip ka, handa akong ibuwis ang buhay ko, matigil ka lang sa kasamaan mo. Balik na sabi ni Elena sa binata. Really darling? Handa kang mamatay? Pwes, your wish is my command. Kung hindi ka magiging akin, hindi ka rin mapupunta kay Anton. Nang marinig ang pangalan ni Anton ay kaagad na natigilan si Elena. Kaagad siyang nagkaroon ng pag-asa. Lalo na nang makita niya si Anton at ang kinikilala niyang ina ay bigla siyang nabuhayan ng loob. Buhay siya! Buhay si Anton! Bulong ng isip niya. Mabilis na tinadyakan niya ang paa ni Demetrio kaya nabitawan siya nito. Agad siyang tumakbo sa kinaroroonan ni Anton at bago pa man siya makarating ay sunod-sunod na putok ang nagpahinto sa kanya. Elena! Sigaw ng ina niya na tumakbo patungo sa kanya. Mommy! Mabilis na nagyakap si Elena at ang kanyang ina. Habang dead on the spot naman si Demetrio, matapos siyang mabaril sa dibdib at sa ulo mismo. Hindi ka pa rin nagbabago, Ma'am Clarissa. Puri ng mga pulis sa ina ni Anton. Thank you. Ayoko lang na may mangyari sa kaisa-isang babae na nagpatino sa pasaway kong anak. Kung may magko-complain man sa akin, nakahanda kong harapin to. Sabi ni Clarissa sa pulis. Makakaasa po kayong malalaman nyo kagad kung meron man po, ma'am. Mauna na po muna kami sa inyo. Paalam ng pulis na tinanguan lang ni Clarissa. Ito kasi ang bumaril kay Demetrio sa dibdib at ulo. Kahit naman nag-retire na si Clarissa sa trabaho niya, ay may katungkulan pa rin siya sa batas. Hindi niya kasi hinayaan na mabaril si Elena dahil ang dalaga lang ang tanging makakapagpasaya sa nag-iisa niyang anak. Kaya ginawa niyang lahat, mailigtas lang ito. Bumalik sa normal ang buhay ni Elena at nakilala na rin niya ang kanyang tunay na ina. Isa pala siyang Winston at isa sa inatasan para malaman kung saan siya dinala sa nagkidnap sa kanya ay si Mabel na isa rin palang secret agent ng NBI. Ika nga nila, pag nasa batas ka nagtatrabaho, walang ama, walang ina, walang kapatid at walang kamag-anak. Pag nagkasala ka sa batas, tulad ni Mabel, wala siyang nagawa ng patawan ng mahabang panahon na pagkakakulong ang kanyang ama. Masakit man sa kanya at sa kanyang ina, ay pilit nila itong tinatanggap. Kasalukuyang nasa mansyon ng mga Winston si Mabel at Anton para dalawin ng dalaga. Gusto kong magpakasal na tayo, baby. Marami na tayong nasayang na panahon kaya panahon na siguro para pagbigyan natin ng mga sarili natin para sumaya naman. Mahinang sabi ni Anton sa dalaga. Handa na akong magpakasal sa iyo, Anton, dahil mahal din kita. Nahihiyang sabi ni Elena. Ay, ang cute lang nilang tignan. Ako kailan kaya ako magkakaroon ng ganitong manliligaw? Nakapikit na sabi ni Mabel. Halos hindi makagalaw si Mabel sa kinatatayuan niya nang may dumamping malambot na bagay sa labi niya. Pagmulat niya ng mata, ay namumungay na mga mata ni Gary ang bumungad sa kanya. Agad siyang lumayo dito at kaagad na lumipad ang kamay niya sa pisngi ng lalaki. Walang iya ka? Galit niyang ani sa lalaki. Bakit mo ko hinalikan na walang pahintulot mula sa akin? Alam mo bang hindi ganyan pag humahalik? Ang hina mo talaga eh. Angil pa nito. Napaawang na lang ang bibig ni Gary dahil sa ginawa ng dalaga. Ganito kasi dapat humalik. Alika nga rito. Kinabig niya ang batok ni Gary at walang ano-ano na siniil ito ng halik. Hindi naman kaagad nakagalaw si Gary dahil sa ginawa ng babae. Nakatingin lang siya dito habang si Mabel ay nakapikit. Dahil walang response si Gary ay kinagat ni Mabel ang labi niya. Kaya't natauhan si Gary. Kaagad naman itong pinulupot ang kamay sa bewang ng dalaga at tinugon ang matamis na halik nito.
Nakaawang lang din ang bibig ni Elena nang makita ang halikan ng dalawa sa mismong harapan nila. Napaiwas naman kagad siya ng tingin nang makitang nakatitig sa kanya si Anton. Gusto mong subukan? Masarap din naman akong humalik. Hindi mo na ako kailangan pang turuan, baby. Panunukso ni Anton kay Elena, kaya mas namumula palalo ang pisngi ng dalaga. Nang kapusin sa hininga, ay saka palang naghiwalay ang labi ng dalawa. Ano? Masarap akong humalik, hindi ba? Panunukso ni Gary kay Mabel na ngayon ay tinubuan na ng hiya dahil sa ginawa niya. Umiwas kaagad ng tingin si Mabel dito. Walang hiya, mapapaamin pa yata ako nito nang wala sa oras. Reklamo niya sa kanyang isip. Natatawa naman si Anton sa reaksyon ng dalaga. Namumula kasi ang pisngi nito at hindi makatingin ng diretsyo sa kanya. Kaya't niyakap na lang niya ito para mabawasan ang hiya nito. You know how much I love you, baby. At hindi ko nakakayanin kapag nawala ka pa ulit sa akin. Nakayakap na sabi ni Anton sa dalaga. Nakangiti namang yumakap din sa Elena sa binata. Malaki ang pasasalamat niya at hindi siya sinukuan ng lalaki na siyang patunay na mahal talaga siya nito. Dumaan pa ang mga araw at buwan hanggang sa isang umaga. Saan ba talaga tayo pupunta? Malayo pa ba tayo? Reklamo ni Mabel. Kahit si Elena ay nagtataka nang makitang malayo na sila sa city. Kagigising pa lang kasi niya kaninang umaga nang dumating ang driver ng mami niya. Sinabing may pupuntahan sila. Hindi naman niya alam kung saan ito dahil ayaw namang sabihin ng driver sa kanya kung saan talaga sila pupunta. At mas nagtataka pa siya nang pagpasok niya sa kotse ay nandoon din si Mabel. Manong naman, sabihin mo na kasi kung saan tayo pupunta. Hindi yung pinapakaba mo pa kami. Pinipilit ni Mabel ang driver pero wala talaga itong planong sabihin kung saan sila pupunta. Pasensya na ho talaga, ma'am. Ma'am Mabel, Ma'am Elena, napag-utusan lang po ako ng mami niyo eh. Mami namin? Sabay na sabi ng dalawa. Yes, ma'am. Mami niyong dalawa. Mas lalo namang kinabahan si Elena at Mabel dahil sa sinabi ng driver. Bakit daw? Malalaman niyo rin po pagdating niyo doon, ma'am. Nagkatinginan naman ang dalawang dalaga. Ano ba kasing meron? Sabay na sabi nila bago natawa. Pambihira naman oh. Ate, di ba patungong Batangas tong daan na binabaybay natin? Tanong ni Mabel. Oo eh, nawala tuloy ang antok ko. Ako rin ate, sa tingin mo ano bang meron? Hindi ko nga rin alam eh, nagtataka rin ako. Sagot ni Elena. Nasa cellphone ang tingin ni Elena. Mag-aalas 9 na kasi ay hindi pa rin nagte-text o tumatawag man lang si Anton sa kanya. Ngayon lang siya hindi nag-text o tumawag man lang ah. Nakakapanibago naman. Bulong niya na rinig naman ni Mabel. Oo nga eh, kanina ko pa rin hinihintay yung text ni Gary pero wala talaga. Kahit sa Facebook hindi siya naka-online. Makakatikim talaga sa akin ang lalaking yun. Bahagyan namang napangiti si Elena sa kinikilalang kapatid niya. Alam mo, maswerte ako kahit hindi kita tunay na kapatid. Dahil sa pagiging mabait at maunawain mo sa akin. Higit pa yun sa magkapatid kaya kahit ama mo ang isa sa dahilan kung bakit nawalay ako sa aking magulang. Hindi ko makuhang magalit sa iyo o sa inyo ni Mami. Dahil noon pa man alam ko na at ramdam ko na ang pagmamahal niyo sa akin. Kaya maraming salamat sa inyong dalawa ni Mami ha. Malumanay na sabi ni Elena sa kapatid. Wala yun. Kapatid na rin naman ang turing ko sa'yo eh. Saka akalain mo yun, nag-iisa ka palang prinsesa ng mga Winston. Hindi ko nga rin alam na ganun pala kayaman ang magulang ko. Sa loob ng ilang taon, hindi ko na talaga natatandaan ang mukha nila. Pero salamat pa rin at hindi sumuko si Mami para mahanap ako. Alika nga rito. Niyakap ng mahigpit ni Mabel ang ate Elena niya. Gumanti rin naman si Elena sa kanya. Nakarating na sila sa destinasyon nila. Sabay na bumaba ang dalawang dalaga at sabay na naglakad patungo sa isang bahay na hindi nila alam kung kanino. Bakit kaya dito nila tayo pinapunta? Nagtatakang sabi ni Mabel. Naglibot ang mata ng dalawa pero wala talagang tao silang nakikita. Manong, hindi na natapos pa ni Mabel ang dapat na sasabihin niya nang paglingon niya ay wala na ang driver nila ni Elena. Saan pumunta yun? Ang ganda naman dito. Bulong ni Elena na rinig naman ni Mabel. Oo nga ate, tignan mo
May kumikinang pa sa banda doon. Alika, puntahan natin. Ha? Alika na. Hinila niyang dalaga at dinala kung saan meron siyang nakitang kumikinang. Wala namang tao dito. Asan ba sila? Nagtatakang tanong ni Mabel. Wow! Natuon ang mata ng dalawa sa pool nang may nagsilitawang mga letra. Anong nangyayari, ate? Bulong ni Mabel kay Elena. Hindi ko rin alam eh. Nagtataka ring sabi ni Elena sa kapatid. Will you marry me? Basa ni Elena at Mabel. Will you marry me? Sabay na bigkas ng dalawa. Nanlaki ang kanilang mga mata nang mapagtanto ang binabasa nila. Agad na napalingon ang dalawa sa likuran nila nang sumulpot doon si Anton at Gary na kaagad lumuhod sa harapan nila. Ano to? Naluluhang tanong ni Elena kay Anton na ngayon ay nakaluhod na sa harapan niya. Baby, alam kong masyado pang maaga para dito pero saksi ang Diyos kung gaano ko na gustong makasama ka. Will you marry me? Elena Winston. Napaiyak na lang si Elena na tumangong kay Anton. Yes, Anton. I will marry you. Umiiyak na niyang sabi. Kaagad na isinuot ni Anton ang singsing sa kamay ni Elena at niyakap ito ng mahigpit. Thank you, baby. I love you so much. I love you too, my man. Gumanti na rin ang yakap si Elena kay Anton. Oo na, magpapakipot pa ba ako? Natatawang sabi ni Mabel kay Gary. Natawa rin si Gary sa sinabi ng dalaga dahil hindi pa nga siya nakakapag-propose. Umuo na ito kaagad. Matapos isuot ang singsing sa kamay ni Mabel ay siniil ito ni Gary ng halik. Nagpalakpakan naman ng mga tao na kasama pala ng dalawang lalaki. Nando doon ang ina nilang dalawa at ang mga kasama nila sa trabaho. At ang ikinagulat nila nang makita si Jean na nando doon din. Jean! Sigaw ni Mabel. Matamis nang ngumiti si Jean kay Mabel. Ganoon din kay Elena. Mommy! Congrats, my princess! Masaya ko para sa'yo at sobrang saya ko na nakita't nakasama pa kita. Madamdaming sabi ng kanyang ina. Thank you po, Mommy. Hindi ko rin po alam na ito palang tunay na ako. Masaya ako na nakasama at nakilala pa kita. Maraming salamat at hindi mo ako sinukuan. Madamdamin ring sabi ni Elena. Niyakap niya ang kanyang tunay na ina. Ganon din naman ang ina niya sa kanya. Isang buwan mula nang mag-propose sila Anton at Gary kila Elena at Mabel, ay sabay na ikinasal ang dalawa sa simbahan. Masaya naman ang ina nila Mabel at Elena. Kahit wala ang kanilang amay, naging matagumpay naman ang seremonyas ng kasal nila. At wala nang nanggulo pa. Good morning, baby. Bulong ni Anton kay Elena. Pero umungo lang ang asawa niya. Baby, wag mo naman akong pahirapan, please. Pagmamakaawa niya sa asawa ngayon ay tulog na tulog. Hindi kasi niya pwedeng hawakan ng asawa dahil nagagalit ito sa tuwing nakikita siya. Bago pa man lumala ang nararamdaman ay lumabas na siya ng kwarto nilang mag-asawa. Nagising naman si Elena at hinahanap ang asawa niya. Katatapos lang magluto ni Anton ng breakfast nila nang marinig niya ang sigaw ng asawa. Kaya dali-dali siyang umakyat sa taas kung saan ang kwarto nila ni Elena. Anton! Naiiyak na ani ni Elena. Baby, what's wrong? May masakit ba sa'yo? Sabihin mo sa... Hindi na naituloy pa ni Anton ang sasabihin niya nang sumiksik si Elena sa dibdib niya. Napamaang na lang si Anton sa ginawa ng asawa. Kalaunan ay niyakap na lang din niya ito. I love you so much, wife. You're my life and you are my weakness. Salamat sa lahat ng sakripisyo mo sa akin, mahal. Mahal na... Hindi man nag-umpisa sa maganda ang pagkikita nila Anton at Elena. Napatunayan naman nilang kaya nilang labanan ng lahat ng pagsubok na darating sa buhay nila. Basta't palagi lang silang magkasama. Wakas.